Alright, good morning sa lahat ng aking mga kaibigan, mga followers at mga subscribers. At sa mga hindi ko pa followers and subscribers, follow and subscribe na po kayo. Alright, sa mga mahihilig po sa martial arts, lalong-lalo na po sa arnis o stick. Okay, so mayroon po ako isi-share sa inyo sa araw na ito. Ito ay ang horizontal strike. Okay, so punta ako dito. Mayroon ako ditong nilagay na patpat o poste, mga tipong ganyan. So normal na makikita natin sa horizontal strike ay ito. Alright? Ito siya. Yan. Bam, 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 bam. Okay, so kung mapapansin ninyo, masyado siyang telegraphic. Alright? Na kung nasa ganitong posisyon ang iyong siko o braso, napakalawak bago dumating doon sa sentro ng target ninyo. Halimbawa, kung ang target ko ay tainga, kitang-kita mo yung swing ng aking pamalo. Dahil ito then ay sa positioning ng inyong braso o siko na nandito siya sa labas. Okay? Ngayon, para mabawasan yung telegraphic o yung laki o lawak ng batak ko, ng palo ko, ng pamalo ko doon sa target ko, ay i-adjust ko yung aking siko. Sa halip na nandito, dadalhin ko siya dito. Okay? Mula dito, parang i-straight ko lang na ganon. Okay? Pag ginanong ko siya, boom! Doon ako mag-horizontal. So, isipin nyo, ganito. And then, doon ako mag-horizontal sa dulo. Bam! Ganon siya. Bam! Alright? Yung galing dito, totoong malakas ito. Totoong malakas ito. Pero, isipin nyo, yung lakas na yon ay walang kwenta yung kung hindi tatama. Yun yung isipin nyo. Walang kwenta yung lakas na yan kung hindi tatama. Kasi kung andito ang inyong siko, para sa akin, mas mabilis ito. Okay? Andito lang eh. Ayan lang siya. Okay? Halimbawa, pumalo ka ng horizontal, galing ka dito. Okay? Bago ka dumating sa akin, alright? Bago ka dumating sa akin, nandito lang ako. Naiunat ko na to. And at the same time, okay, na-block ko na rin yung pamalo mo kung gugustuhin kong ma-block, pero tumama na ako sa'yo. Ganyan, okay? Pam! At siyan dito ako, yun na siya. Pam! Yun na siya. Kung ibablock ko pa yan, pero hindi na rin talaga aabot yan kung inabot na kita ng palo ko na horizontal. Hindi mo na matitiis yun na hindi ka aatras o mag-iisip na tika lang, tinamaan ako Parehas kami ng palo pero naunahan ako. Ayan. So, ang gagawin natin, ayan. Babawasan natin yung swing ng braso. Okay, maglagay ako ng bote dito. Ayan. Alright. Dalawa. Ngayon, angle ko, iiwasan ko itong isa. Okay, minsan, maaring tatamaan siya, pero okay lang yan dahil nasa loob na siya. Okay, nabawasan ko na, instead na, isipin nyo kung nandito ako, papalo ako, ito siya. So, bago ako dito, dumating sa target ko, ay na-block na ako dito pa lang. Let's say, dito pa lang. So, kung mabilis yung kalaban, naka-block siya, and at the same time, naka-counter na rin. Ganun, okay? Yun yung isipin nyo. Dahil ito sa positioning ng inyong mga siko. Hindi naman sa mali ito. Hindi ko sinasabing mali itong ganitong klaseng positioning. Kasi lang, pinapakita ko lang sa inyo yung kaibahan ng positioning ng siko na ito na apektado yung inyong atake o counter strike kung ang inyong siko ay nandito. Okay? Kumpara sa nandito lang. Okay. So kung nandito ako, mayroon din ako ditong shoulder width na
parang pattern ko siya ng aking stance. So sa loob lang ako, ang goal ko ay iwasan ko ito. Hindi ako papalo ng ganito. Andito yung aking siko lang sa harap. Okay, bam. Right, bam. 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 So napapansin nyo, tinatamaan pa rin siya, pero okay lang yon. Okay? Dahil nasa loob siya. Alright? So ito lang siya. Bam. 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 Okay? So, ngayon, kung gusto nyo ng mas malakas, halimbawa, mula stationary, okay, hindi yung harap na paa ang aking gagamitin, kundi yung sa likod. Kasi, andito kayo, and then inatake kayo. Okay, atake. Ito lang yung ilalabas ko na sa likuran. Alright? Yan lang. So, kung nandito ako, bam! Ha? Bam! Bam! Okay. Ngayon, kung gusto nyo ng mas malakas, siyempre, halimbawa, kung ikaw ay magpa-follow up o magka-counter mula likod, okay, instead na mag-side step kayo dito, okay, ihahakbang nyo ng ganun to. Okay, ihahakbang nyo na. Alright. So kung nandito ako, gusto ko na mas ayan, kaya lang baka tumalsik. Sayang yung buti. Mawawala na ako ng target. Alright, relax, relax. Yan siya. So yung siko ko, hindi talaga siya yung tipong mga wild na galing labas. Okay. Alright, hindi siya wild. Basta dito lang siya. Boom! Boom! So pumapasok yung aking kamay, yung aking kamao. Hindi yung tatama. Right? Practice lang ito. Ito ay isang ori na kung gaya sabi ko, ito ay isang technique. Okay. Technique siya. Paano mo mailulusot yung iyong horizontal strike. Gaya na sabi ko, practice lang ito. Kayang-kaya nyo ito. Alright? Andito, bam! 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 Okay? And then side step. Bam! 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 Right? And then forward. Advance. Okay? Advance strike. Horizontal advance. Ano siya? Mapapansin nyo, yun siya. Yun siya. Ha? Advance. Ano? Okay? Yung mga follow up. Ayan, pag nakuha nyo na ito dito, pwede na kayo mag follow up, combo. Alright? Ito ay ano lang to. Konting kaalaman na aking nalalaman na magiging dagdag na rin sa inyong mga kaalaman sa mga naghahanap pa o gustong madagdagan ang inyong mga kaalaman. Konting bagay po. Alright? Practice lang. Alright? Bam! 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 Oh, mula stationary. 1, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, side step yung nasa likod na paa. Okay, side step lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalabas kayo sa line of danger. Okay? Kaya magsa-side step kayo. Boom! Alright? At the same time, kapag kayong inyong palo ay nasabayan ninyo ng footwork o ng paa, ay mas bibilis yung travel ng palo ninyo yan. Boom! Ganun siya.
Whoo! Alright, and then, yan. Okay, so sa side step na tayo. Bam, 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 bam. Okay, ngayon, kung hirap pa kayo, dito muna kayo mag-focus kung paano nyo mailulusot kung, ayan, ganyan, ganyan. Alright, ayan. Tatansyahin nyo ngayon yung sukat. Ayan din siya. Okay, shoulder width stance din siya in between ng dalawang patpat o poste. Ayan siya. Hindi lang masyadong malalim yung pagkakabaong ko nito, kaya hindi ko nilalakasan yung palo at mabubulnot. Para lang ito maipakita ko sa inyo na mas maganda kung mayroon kayong, halimbawa kagaya nito, target o pattern sa inyong pagsasanay para talagang makita ninyo yung inyong ginagawa, yung inyong palo, paano nyo may apply ng mas effective ayon sa inyong gusto na atake o deliver ng inyong atake o counter. Alright, so mula dito, yan, practice lang, stationary, 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 and then side step, side step, side step, and then advance, boom, boom, advance, yung mga tipong ganyan. Okay, kasi kung itong gagamitin natin mo, normal, sa normal na horizontal strike ang humahakbang sa harap. Okay, normal. Okay, ito siya. Tatamaan ko to pag sa harap ako. Ngayon kung magko-cross naman ako doon, okay, ibang usapan na rin to kung wais o di kaya magaling yung inyong kalaban, tagilid kayo dito pagka ganito. Okay, kasi kung i-cross ninyo inyong paa, isipin nyo, nasa labas na kayo ng yung inyong katawan, kumbaga medyo kulang na kayo sa depensa. Okay, kung halimbawa man sabihin nyo mag-cross ako, ayun, magpa-follow up ako dito, okay, pumapalo din yung kalaban, di maaaring nataktakan ka ng mga, sabihin natin, 2-3, depende kung gaano siya kabilis pumalo. Po, ganun lang, ensayo lang. So yung pagkakaiba na yung ang siko, positioning ng siko nasa labas, alright, mas telegraphic siya kumpara sa nandito lang, at gagamit kayo ng inyong footwork na yung nasa likod na paa ang ginagamit. Alright, alright, stationary, side step, advance, ulit, stationary, side step, advance, stationary, side step, advance, stationary, side step, advance. So basta laging nandito. Ngayon, mabalik ako doon sa kanina. Normal, kung pumapalo ka ng horizontal at nandito ang siko mo, positioning ng siko mo o ng braso mo, normal tumatawid siya dito. Yung iba nakikita ko, andito siya. Pero gaya sabi ko, hindi ito mali. Ito ay yung sinasabi ko, pagkakaiba ng dalawa. Okay? At saka yung klase ng positioning ng siko. So tumatawid siya dito. Yung iba naman dito. So sa dalawa, mas gusto ko yung nandito. Alam nyo kung bakit? Kasi mas malapit ito kung ikaw ay magpa-follow up uli doon sa atake mo. Alright? Yung split second pagdating sa totoong labanan ay yun yung nagpapaiba sa lahat. Napakalaking bagay nun. Kukumpara mo yung nandito, yung stick mo sa nandito, malayo na yan. Okay? Malayo na yan. Tapos tingnan mo ang magiging travel ng iyong pamalo bago ka dumating sa gitna. Bago ka dumating sa gitna. Si switching pa yan, manggagaling pa doon.
Unlike kung nandito ito, andyan na siya. Igagano mo na lang sa dulo. Kung horizontal ka pa rin na papalo or angle, mas malapit din siya. Mas malapit siya. Nandyan siya kaagad. Okay, ganun lang siya. Alright. Ngayon, mas maganda kung nandito ito. Pagdating dito, i-drive mo agad papunta dito. Alright, mula dito, i-drive mo siya papunta lang dito. Andiyan ka lang sa harap. Yun yung iyong mga atake. Alright, kumbaga didisiplinahin mo ngayon yung iyong braso na huwag kang masyadong wild kasi mayayari tayo kapag sisakong yung makakapaluan natin. Alright, masyadong wild ito. Alright, pero gaya na sabi ko, kung ito yung gusto nyo, okay lang yun, tuloy nyo lang. Okay? Yun lang yung sa mga may gusto lang na matutunan ang isang uri ng atake ng horizontal, paano mas magiging epektibo yung inyong palo. Alright, wow! Salamat po! Hanggang sa susunod.